Pero ang opinion mo sa mayon? Kaya masasabi ko na ang mas tamang termino para sa pipirmahan sa Biyernes sa Switzerland ay ang Memorandum of Misunderstanding. At sasabihin ko sa iyo kung bakit. Sa tingin ko, ang sinasabi talaga ng dokumentong ito ay agad na bubuksan ng Hormuz Strait at ang mga Iranian ay gagawa ng hakbang. Kapag nangyari yon, aalisin ang blockade at maaari na silang magbenta ng langis ng kahit gaano nila kagusto. Ito ang sinasabi ng Memorandum of Understanding na ito. Bukod pa dyan, nangnangako ang mga Iranian ng mga bagay na parang virtual lang, tulad ng hindi kami kukuha ng nuclear capabilities na ipinangako na rin nila noong 2015 sa JCPOA. Alam na natin yan. Sa madaling salita, ang sinasabi rin ng Memorandum of Misunderstanding na ito ay nasa loob ng 60 araw ang magkakaroon ng mga pag-uusap at negosasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari sa highly enriched uranium at ang enrichment sa Iran. Tandaan natin ang dalawang bagay. Una, pumunta sa digmaan ang mga Amerikano dahil dito. Nagkaroon sila ng napakadetalyadong mga negosasyon tungkol sa nuclear kasama ang mga Iranian kung saan hindi sila nagkasundo. At ito ay lampas pa sa 60 araw na ibinibigay ngayon. Pangalawa, ipinangako ni Pangulong Trump sa mga Iranian ang tulong. Ngunit sa totoo lang, walang dumating na tulong. Sa totoo lang, masasabi ko na ang pinakamababa ay inililigtas nito ang rehimen sa pamamagitan ng pag-alis ng mga parusa, pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makabenta ng langis. Kaya masasabi ko na kung titingnan natin ang Memorandum of Understanding na pipirmahan sa Biyernes, ito ay tiyak na hindi ang resulta na maaaring makamit ni Trump mula sa digmaang ito na nagkaroon ng napakalaking tagumpay sa militar. Pero hindi niya ito naipaliwanag dahil sa Hormuz, dahil sa Kipot, hindi niya ito nagawang gawing tagumpay sa politika o diplomasya. Kaya masasabi ko na ito ay talagang isang kabiguan para kay Trump at sa kanyang grupo. At nagdududa ako na sa loob ng 60 araw ay makakakita tayo ng isang detalyadong kasunduan tungkol sa nuclear. Kaya babalik tayo sa simula o sa wala kung tutuusin. Mukhang sa wala talaga tayo magsisimula. At gaya ng paliwanag mo, nananatiling buo ang rehimen ng Iran. Patuloy pa rin pupundohan ang mga proxy ng terorismo. Talagang nakakagulat ito, Yakov, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang pinagsamang operasyon ng US at Israel. Ang Israel kasama sina Frank at Santen na literal na nasa loob ng cockpit nang tinorget nila ang pinakamataas na leader at 40 sa mga komandero ng rehimen ng Iran. Ngayon, sa social media na lang natin nalalaman ang tungkol sa Memorandum of Understanding na ito. Oo, sige. Una sa lahat, lubos akong sumasang-ayon sa paglalarawan ni Yake tungkol sa MOU na ito at kung saan ito maaring humantong. Idadagdag ko pa, tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo at suriin ang ating posisyon sa estratehikong aspeto kumpara sa Iranian axis. Ang magandang balita, kahit masama ang kasunduang ito, hindi pa rin nito binabago ang katotohanan na ang balanse ng kapangyarihan mula sa digmaang ito at sa digmaan noong Hunyo ay pumabor ng malaki sa atin. Ang programang nuklear ng Iran ay malaki ang naatras, ang kanilang ballistic missile program ay malaki rin ang naatras, ay pampanilang proxy program ay malaki rin ang naatras sa lahat ng lugar, Lebanon, Gaza at sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Kaya, yan ang magandang balita. Ngayon, ang totoong tanong ay ito. Mapapanatili ba ng Israel ang tagumpay na ito sa hinaharap kahit mag-isa? Yan ang malaking pagsubok. Ito ang pangunahing pagsubok na haharapin ng sinumang mamumuno sa bansang ito, maging si punong ministro Netanyahu o kahit sino pa. Paparating na ang panahon ng eleksyon. Ito ang magiging pangunahing estratehikong tanong. Mapapanatili ba ng Israel ang mga tagumpay na ito kahit na kailangan nilang gawin ito ng mag-isa o hindi? Kaya ang pananaw para sa inaharap ay may malaking tandang pananong. Pero sa tingin ko, dapat din tayo mabigyan ng kapanatagan ng katotohanan ang maraming tagumpay na nakamit sa digmaang ito ay hindi basta-basta mawawala bukas. Hindi ito mawawala sa loob ng 24 na oras.
Hindi basta-basta kayang buwing muli ng Iran ang mga nawasak nitong nuclear sites sa magdamag. Hindi nito kayang maibalik agad ang missile program na inabot ng 30 taon at daan-daang bilyong dolyar. Kakailanganin pa din ito ng panahon. Ngayon, kapag sinimulan na nitong gawin yon at kailangan nating ipagpalagay na hanggat umiiral ang rehimeng ito, sisimulan talaga nila yon. Doon darating ang pagsubok. Ito ang magiging malaking pagsubok para sa Israel. Magiging mahirap ang pagsubok na ito, pero umaasa ako na ang tamang mga desisyon ang gagawin dahil sa huli, ang ating mga pangunahing interes sa seguridad ang dapat mauna sa lahat.